Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating morning devotion sa araw na ito. At ang ating mga talatang pagbabasihan ng ating devotion sa umagang ito ay matatagpuan sa Roma chapter 10 verses 5 to 15. Ngunit ang babasahin ko lamang po ay ang verse 13. At ganito po ang sinasabi, sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Marami daw pong mga tao ang nag-iisip na kailangan nilang gumawa ng napakaraming mabubuting gawa o yung bang almost perfect, kailangan nilang maging almost perfect upang maligtas. No? Ngunit, dito sa ating teksto, ipinapakita ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa sariling pagsisikap, kundi sa pananampalataya kay Hesukristo. So ano ba ang sinasabi ng mga talatang ito tungkol sa kaligtasan? Una, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa verses 5 to 8. Sinasabi ni Pablo na ang katwiran sa kautusan ay nangangailangan ng perpektong pagsunod. Ngunit walang taong kayang sumunod ng lubos sa lahat ng utos ng Diyos. Kasi mayroon tayong limitasyon. Sa halip, ang Diyos ay nagbigay ng mas madaling daan, mas madaling paraan. At yan ay ang pananampalataya kay Jesus. Hindi na natin kailangang abutin ang langit o gumawa ng mga imposibleng mga bagay. Si Jesus mismo ang bumaba mula sa langit at namatay para sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos ay malapit sa atin. Kailangan lamang natin itong tanggapin. Huwag po nating isipin din na hindi tayo karapat-dapat lumapit sa Diyos. Tinatawag tayo. At yan ay ngayon. Ikalawa, ang kaligtasan ay sa pagkilala sa pananampalataya kay Jesus. Ang kaligtasan ay sa pagkilala at pananampalataya kay Jesus. Sa verses 9 to 10, kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na siyang muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. No, dalawang mahalagang bagay o hakbang ang binigyang diin po dito. Una, manampalataya mula sa puso. At yung ikalawa, ipahayag ng ating bibig na si Jesus ay ang ating Panginoon. Hindi sapat ang kaalaman lamang tungkol kay Jesus. Dapat siyang tanggapin bilang Panginoon ng ating buhay. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Si Jesus ba talaga ang tunay na Panginoon ng ating buhay? O ang ating bang pananampalataya ay nakikita sa ating pamumuhay? Ikalawa, ikatlo, ang kaligtasan ay buhat sa lahat. Bukas. Ang kaligtasan ay bukas sa lahat. Sa verses 11 to 13, paulit-ulit na sinabi ni Pablo, ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ano pong ibig sabihin nito? Walang pinipili ang Diyos. Hindi siya exclusive, no, sa mga iilan lang. Sabi nga, hindi mahalaga kung mayaman ka o mahirap. Kung bata ka man o matanda. Kung sikat ka man o isa ka lamang ordinaryong tao. O ikaw ba ay Hudyo o Hentil? Sapagkat lahat ay maaaring tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Tandaan po natin lagi, walang napakalayo sa pag-ibig ng Diyos upang hindi niya ito maligtas. Ikaapat at panghuli, tayo ay tinawag upang ipangaral ang mabuting balita. So, nagbigay si Pablo ng sunod-sunod na tanong sa verses 14 to 15. Paano tatawag ang tao kung hindi sila sasampalataya? Paano sila sasampalataya kung hindi nila maririnig? Paano sila makaririnig kung walang
mangangaral. So, ipinapaalala po nito ng Ebanghelyo ay kailangang maipahayag sa kanila, sa mga hindi pa nakakarinig. Ipinapaalala nito na bilang mga Kristiyano, tayo ay mga saksi ni Kristo. Saan po? Kung parte ka ng isang pamilya, sa tahanan mo, maging saksi ka sa iyong tahanan. Kung ikaw naman ay estudyante, maging saksi ka sa iyong paaralan. O kung ikaw ay nagtatrabaho, maging saksi ka sa iyong company o sa trabahong pinagtatrabahuan mo. O kung may mga kapitbahay ka, sa iyong komunidad na kinaaaniban, maging saksi ka. Ang sabi, kay gandang pagmasdan ang mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita. Sa pagdadala ng mabuting balita po, hindi lang po ang mga pastor o ang mga misyonero o ang katulad ko pong diakonisa ang dapat magbahagi lamang ng Ebanghelyo. Ang lahat ng mananampalataya ay may bahagi sa misyon ng Diyos. Ang Romans 10:5-15 ay nagtuturo ng 4 na mahalagang katotohanan. Ang kaligtasan ay sa pananampalataya at hindi sa sariling gawa. Dapat nating tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tumatawag sa Kanya. At tayo ay may pananagutang ibahagi ang mabuting balita sa iba. Kaya't ang hamon po sa bawat isa sa atin, kung tinanggap na natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, sino ang isang tao, kahit isang tao lang po, na maaari nating maabot ng Ebanghelyo ngayong linggong ito. Maging daluyan tayo ng pag-ibig at katotohanan ng Diyos upang mas marami pang makarinig at sumampalataya kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa kaligtasang iyong ipinagkaloob sa pamamagitan ni Hesukristo. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo ng buong puso. Ipahayag na ikaw ang aming Panginoon at maging matapang sa pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Gamitin mo ang aming buhay upang marami pang makakilala sa iyo. At ganun din, Panginoon, na inaalala namin ang buong kapatiran ng Iglesia ng St. Paul United Methodist Church. Narito man o nasa ibang bansa, nasan man silang dako ngayon, Panginoon, patuloy na pagpalain mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. At anuman ang kanilang mga pangangailangan ay iyo pong ipagkaloob, Panginoon. Ganon din na aming ipinagpapasalamat ang aming mga kapatid na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries. Patuloy, Panginoon, na maranasan nila ang higit na pagpapala na nagmula sa inyo. At patuloy din, Panginoon, na anuman ang kanilang kahilingan, desire ng kanilang puso, ay iyo po itong ipagkaloob. At ganun din, Lord, sa maghapon na ito, amin pong ipinagkakatiwala sa inyo na maranasan namin ang iyong protection, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala, Panginoon, upang sa sino man na makasalamuha, makausap namin kung paano mo kami pinagpapala, ay ganun din ang pagpapalang maranasan nila. Maraming salamat at patuloy na hiling namin na kami po ay iyong patawarin sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming kapwa at higit sa lahat sa inyo. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.